Good day! Meron tayong vintage motorcycle. Ipapakita natin ang pagbaklas at ang mga kailanganin ng mga parts nito. So isa itong napakaluma na vintage DT125. So ang nasa picture ay pula, pero black yung nasa atin. So kailangan natin na i-diagnose. But before that, ito yung mga information. So DT125MX, 1981 na model ito. 2 strokes, single cylinder, at saka nandyan pa yung mga kakayahan niya at ang kanyang ibang mga specs. Very lucky tayo kasi ang nakuha natin na unit ay all black na merong ganitong decal sa mga tangke at saka sa side na cover. So ang upholstery na lang ng ating upuan ay hindi na ganito, at ang rear fender at saka yung exhaust ay wala na rin. So mga replacement na nung makuha natin ang actual na unit. So yung pinaka goal at pinaka gusto natin na ibalik ay ang ganito na nasa photo ng website, no? So balikan natin ang motorsiklo na ating pinapagawa. Ay kasalukuyan tinatanggal yung mga tornilyo at ang proper na pag-diagnose. So very swerte din tayo kasi yung magaling na mekaniko na nakuha natin na tumingin dito ay meron din siyang mataas na experience, no, sa paggawa ng mga motorsiklo, lalo na sa mga vintage. Very experienced man, marami siyang alam at naranasan sa mga ganito. So yung cover ng engine block ay kasalukuyang tinatanggal yung mga tornilyo. Buti naman hindi siya ganun ka-stock at hindi ganun kalawang. At ang all parts nga pala nito ay majority ay mga stock pa. So meaning galing pa sa Japan, kasi mostly ng mga era na ganito 1980s, 1970s ay made from Japan pa talaga, unlike now na mga galing na sa mga China yung mga parts na mga nasa online lalo na. So tinetest ngayon ang indicator ito na hindi pa malaki yung gagawin natin. So hindi na siya kakailanganin na i-overhaul, which is napakamalaking trabaho. Kasalukuyan tinatanggal na lang ang mga needed na parts naman talaga na kailangan tanggalin, at saka periodically tatanggalin at i-replace, katulad ng spark plug, no, na nandito sa labas. At yung black, buti naman hindi siya kakailanganin na walang mga crack. So far wala pa tayong nakita na major talaga na kailanganing palitan or malaking gagastusin kasi yon. So itong carburetor ay titingnan natin mamaya, i-diagnose natin properly kung kailangan na ba siya lang na palitan, or yung mga jettings ay kailangan na i-replace. Meron namang mga repair kit sa mga carburetor, lalo na sa mga ganito na mga model 1980s. Kasi kakasya lang naman daw ang mga newer mga model na mga DT. Kasi itong DT na ito ay ito yung mga first generation or transition ito ng magsimula ng maging monoshock ang mga DT or mga enduro. Wala na siyang mga side shock. Of course, normally yung mga battery ito yung siguro mga 19 or 2000 pa na mga battery na naka-install. So isa din sa issue na nakita natin is kailangan talaga na sisilsilin, kasi stuck na yung Allen key or Allen bolt na nagkabit dito sa crank arm niya. Ayan, yung bolt niya ngayon sa mga bagong generation or mga newer na mga model ay hindi na ganito ang bolt na ginagamit, hindi na siya Allen, or siguro sa mga time na ito appropriate siya na gagamitin, kasi sabi ng mekaniko ay okay lang daw kasi yung mga tools dati hindi madaling magbilog, unlike ngayon na gawa na siya sa China na madaling magbilog yung mga Allen keys kapag yung mga tornilyo ng mga ganito. So ang mangyayari, kailangan talaga na sisilsilin or at saka i-replace natin ng bagong tornilyo na siguro i-try natin na makahanap ng original pa yung mga tornilyo na Allen bolts na hindi siya from China, at saka gagamitan natin talaga ito ng mga Japan made na mga tools para balik sa original parts talaga. Yun yung pinaka-aim natin para sa build na ito at saka sa restoration project. So pansamantala, tinitingnan natin online kung magkano yung mga replacement parts tulad ng mga kick arm para dito sa DT natin. Kasi ang nangyayari dito is wala na yung spline, nagbilog na. So kailangan talaga na palitan, at saka mahal yung original na mga parts, tag 3,000 pesos yung mga
brand new. Sobrang mahal. So at least tag 350 lang yung mga nasa Shopee. At least mapa-test natin ito kasi hindi natin pwedeng ituloy itong pagpapa-condition or pag-diagnose fully ng ating engine kung hindi natin ito makick. So kailangan natin ng bilhin yon. At ito yung isa din na dahilan na hindi natin matapos-tapos ito for now sa video na ito, yung buong pagbaklas at saka pag-test kung gagana pa talaga siya. Now, proceed tayo sa carburetor na issue. So, tiningnan na natin online kung magkano yung mga carburetor at ito yung mga pricing ng mga hindi genuine Yamaha. So, sa pagkaalam ko, yung mga original talaga ng mga Yamaha na genuine mga parts ng mga carburetor ay abot yun sa mga 3,000 or 4,000 or baka may mga 2,000. So, yung mga parts na kakailanganin mo is yung mga jettings at saka mga repair kit ng carburetor. Yun yung pwede natin gawin sa puntong ito kasi kailangan lang muna natin ito na i-diagnose o tsaka i-condition. Yun yung pinaka-initial na goal natin. Mamaya na lang natin i-upgrade or i-update yung mga newer na mga parts. So ang gamit nga pala dito, parang nilagyan nila ng foam para hindi siya maingay every time na mag-kick. Kasalukuyan sa punto din naman na ito ay busy ang mechanic natin sa pag-test ng mga wiring, electronics at kung merong power or electricity na ma-produce every time na i-kick or i-turn yung dito sa banda na ito. Ngayon, since wala na tayong baterya, regulator or baka CDI nito na nakonekta, ang pinaka-importante nagpalagay sa atin ng magandang loob kasi nagpo-produce ito ng kuryente. Ito yung pinaka-malaking hope natin na aandar 100% ang motorsiklo na ito dahil may spark siya. So nakita nyo doon sa slow motion natin. So proceed na natin kasi tamang-tama, wala nang duda, aandar ang motorsiklo natin. So ang aayusin na ngayon yung mga tangke. Tinitingnan natin kung meron ba siyang mga kalawang katulad nito na sobrang kalawang talaga. So kailangan talaga itong ipatrabaho doon sa mga taga-pintura or kung may butas, sana naman wala. So ngayon tinitingnan natin itong monoshock. So hopefully walang problema ito kasi sabi ng may-ari na wala naman daw ang problema ito dati. So ngayon ang gagawin natin is repaint. Tingnan natin kung kailanganin na may mga butas-butas. So yung mga fuel cock para matanggalan yung mga kalawang dito sa loob ng tangke. Ngayon malaking trabaho ito for the like mga pintura, pero yun lang naman. At least 100% tayo sure na aandar itong motorsiklo at pwede na natin i-restore at i-recondition ulit ito. At yan lang naman po for this video. Antabayan na nyo yung part 2